Let us give agad a clap of praise sa buhay po ng ating binaring pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. It's so good to worship our King. Amen. Mabuti ang Diyos na sa atin, na sa akin, nasa iyo ay nagmamahal. That is our God. And His goodness will never ever end. And His goodness the same yesterday, today, and forever. Glory. Topic for today, all about igniting our heart and reaching out the lost by bringing the good news to them. This is our mission. Wala pong ibang tibok ang puso ng Panginoon, kundi ang kaligtasan po ng mga kaluluwa. At ito po yung plano niya even before the foundation of the world. Kaya po, yan pong commission na binigay sa atin ng Panginoong Yesus when He ascended in heaven is that the Great Commission. Pag sinatiban natin the Great Commission, dakilang komisyon, dakilang mandato na binigay sa atin, lahat ng mga mananampalataya, not just for the pastors, not just for the leaders and workers, but all believers are mandated to bring the good news to all people. Because this is the only way for a person to have a life that is full, a whole life that is, isang buhay na ganap at kasiya-siya. You can only understand and find out, receive the life o ang tunay na kahulugan ng buhay kapag ikaw ay nakasumpong o nasumpungan mo o unawaan mo kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya po, you need to know your purpose. What is the purpose of your existence? What is the purpose of and the reason why you are here in this world? Okay? At ito po yung napakaganda pong mensahe na maibahagi po natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, you can tag the name of your friends na hindi pa po nakakilala sa Lord. And even those na nakakilala na, hayaan nyo na maitag po sila. Maging po yung mga kamag-anakan ninyo, mahal nyo sa buhay, all of them, even your classmates, your workmates, or mga friends nyo sa Facebook, let them hear the message tonight, knowing your purpose. Okay, in our first slide in Ephesians, actually nakafocus po tayo ngayon sa Ephesians. In chapter 1, verse 11, sa Good News Bible, ito po yung ating mababasa, all things are done according to God's plan and decision. Alam po ninyo, wala pong nalika sa mundo na aksidente. Yung bang para bang sumabog tapos lumitaw na lamang. No. Lahat ng ito ay nangyari according to God's plan. There is a plan of God. At alam natin kapag ang Diyos po ang nagplano, perpekto. Kung ang mga magaganda pong mga building, magaganda pong mga architecture o pagkagawa, mamamangha kayo, it's perfect. Pag nakakita po kayo ng isang gawa ng mahusay na tagapaglikha o tagapag-ukit, mamamangha kayo, it's perfect. Yung mga architecture po ng mga iba't iba pong mga buildings, okay, it's perfect. Ang ganda. But praise the Lord. The Lord is the architect of all architecture. The Lord is the engineer of all engineers. Okay? Ang Diyos po ang pinakamagandang magplano sa lahat ng nagpaplano. At lahat ng bagay po na nandito sa mundo, kasama ka doon, ay merong plano ang Diyos. Kaya sabi dito, all things are done according to God's plan and decision. And God chose us, you and me, God chose us, kayong mga nakikinig ngayon, to be His own people. Amen. Wow. Amen. Are you glad for that? Amen. Ang Diyos ang bumili sa atin
para maging tao niya. In union with Christ. So pinili ka para maging pag-isa kay Kristo. Pinili ka dahil ikaw ay na kay Kristo. And you know what? God foresees. The Lord has foreknowledge and He foresees even before the creation of the world. Ganyan po kadakilang ating Panginoon. He is an all-knowing God. Sabihin nga natin, all-knowing God. Pag sinabing all-knowing, hindi natin alam ang mangyayari bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, and even the very end of this world, but God knows it. He knows from the very start to the end of this world. He is an all-knowing God. Walang lihim sa Kanya. At bago pa man likhain ng Diyos, nakita ka na niya na ikaw ay mag-i-exist sa mundong ito. Wow! At nakita ka na rin niya na ikaw ay magbubukas ng puso at tatanggapin ng Panginoong Jesucristo sa puso mo. Yun po yung all-knowing ni Lord. At lahat po ng mga nakita niya, natatanggap sa mabuting balita sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay inihanda na ng Lord na siyang solusyon para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao dahil nung nilikha ng Diyos ang mundo at ang sangkatauhan, alam niya na ito po yung magkakasala. At nakahanda na po ang tagapagligtas. Kaya sabi po ng ang sabi po ng Bible, even before the foundation of the world, the Messiah or the Lamb was already slain for the redemption or for the payment of sin. At nakita ka na niya na ikaw ay tatanggap. At ikaw yung pinili ng Panginoon para nang sa ganon ay manahin ang lahat ng bagay na kanyang nilikha kasama ni Kristo at lahat ng mga mananampalataya. Oh, glory to God. So doon pa lang sa malaman mo na ikaw ay pinili ng Diyos, mag-rejoice ka na. You have to rejoice all the days of your life. Katulad ni Pablo na sinasabi niya, rejoice, I say again, rejoice. In Philippians chapter 4, verse 4, he was in prison then. Pero ano po ang kanyang encouragement? Magalak kayo. Magalak. Ano mang sitwasyong kinakaharap ninyo, ano mang problema, ano mang pong kabigatan, magalak kayo. Sapagkat ang kagalakan natin ay hindi po nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Ang kagalakan natin ay nagmumula sa pinagmulan ng kapayapaan at kagalakan at yan ang ating Panginoong Jesucristo. Magalak kayo. Kapatid, kung ang kagalakan natin ay magmumula sa mundo, wala talaga tayong magiging kagalakan sa mundo. Bakit? Ang papangit po ng mga nangyayari sa mundo, ang papangit ng mga naririnig nating mga balita, ang papangit po ng mga nakikita nating sitwasyon. Merong digmaan dito, patayan dito, sakit dito, merong pandemya dito, wala nang katapusan, merong krisis dito, merong labanan dyan, merong rebellion dito, merong tama dito, hindi tama, mas tama, may tama. So, ganun po ang tao sa mundo. So, tapos, merong kung sino yung mga gumagawa ng kasamaan, sila yung mga umaasenso, tapos ikaw na nagsasakripisyo, naghihirap sa tingin mo sa sarili mo, then paano ka maging masaya kung ganun po ang nakikita mo sa mundo? But praise the Lord, tayo mga Kristiyano ay natutunan natin na maging masaya sapagkat sa mula't mula pa na-discover natin at nalaman natin na bago pa man likahin ng Diyos ang mundo, pinili ka na niya. Hallelujah! Glory to God! So, God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose. So, meron pong layunin ng Diyos. Now, God chose you for His own purpose. Amen. Not for your purpose. Marami pong tao, they are living independently. Alam niyo ba kung bakit ayaw ni Lord na sina Eva at Adan ay kumain ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal sapagkat sila magiging matalino? Ang tao kapag naging matalino, they are independent of themselves. Akalain nila sa sarili nila, they can manage. They don't need God anymore. Kaya marami pong mga matatalino in their own. Tingnan mo, they don't need God. They depend on their own. They depend on themselves. They depend on their strength. They depend on their wisdom. And that's the reason why the Lord doesn't want a person to depend on himself.
Sapagkat kung sila makakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng karunungan at kaalaman ng mali at tama, magdidepende na sila sa kanilang sarili. Gusto ni Lord na ang tao na kanyang nilikha ay maging dependent sa Kanya. At yun ngayon ang nangyari sa atin. We need to discover not our purpose, but the purpose of God in our lives. Why we exist in this world. And I tell you, without discovering this purpose of God in your life, even though you can accumulate all the riches of this world, your life will never be fulfilled. Your life will never be whole, maging ganap at sakdal. Sabagat ang magpapasakdal at magpapaging ganap sa buhay ng isang tao ay yung masumpungan niya, nakita niya, naunawaan niya, natanggap niya, nilalakaran niya yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. And I congratulate you because you already walking in God's purpose and you are now united in His Son, Jesus Christ. Based on what He had decided from the very beginning. Glory to the name of the Lord. That is what the Lord decided from the very beginning. Now, bakit kayo nandito? Natanong nyo na ba yan? Why am I, or what am I here for anyway? Anong dahilan? Bakit ka nandito sa mundo? Bakit ka nandyan sa abroad? Bakit nandyan ka sa lugar na yan? Bakit ka nandyan sa trabaho mo? Bakit kayo nag-aaral? Bakit kang ipinanganak na Pilipino at hindi Amerikano? Bakit ka ipinanganak na mayaman at hindi mahirap? Bakit ka ipinanganak na mahirap at hindi mayaman? So we have a lot of questions here. Well, again, in everything that there is a purpose. At inilagay ka ni Lord sa kalagayan mo sapagkat gusto kanyang ipagmalaki. Gusto niyang magmalaki siya na siya ang naglagay sa kalagayan mong yan at may pagmalaki niya that you are perfect because of you are walking in His purpose. Now, kung bakit ka nandito, dahil ikaw ay nilikha niya. Tama? That's the reason why. Hindi dahil po sa pinagplanuhan ng magulang mo. Actually, walang kaalam-alam ang magulang mo na ikaw ay lalabas o lalaki ka ba o babae ka. Only God knows. Hindi po alam, hindi, gawa tayo ng lalaki. Meron bang ganon? Wala. Tanggapin nila kung ano po yung lalabas. Maging yung itsura mo, kamukha ba ng babae, kamukha ba ng lalaki, wala silang alam. Diba? Kundi tanggapin nila kung ano yung lalabas. But praise the Lord, the Bible says, God created you. I don't belong to an apes, I don't belong to a monkey o gorilla, I am created by God. Amen? Kahit anong itsura mo, kahit mukha kang gorilla, mukhang ano man yung itsura mo, hindi po yan ang basihan na ikaw ay nanggaling sa hayop na katulad ng mga pinag-aaralan ng mga walang basihan ng mga scientists. Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So you are created by God. Genesis 1:31, nung ikaw ay nilikha ng Diyos, God saw all that He had made and it was very good. So when God created you, pagkatapos po ng ikaw ay may buhay na, no? Natapos po ang ika-6 na araw at tiningnan ng Diyos lahat ng kanyang mga nilikha nung nakita ka ni Lord at nakita niya, it was very good. So the Lord created you very good. Pakisulat nga po ninyo dyan, God created me very good. Hallelujah. Yung first day, second day, hanggang fifth day, every end of the day, the Bible says, and God saw His creation and it was good. The second day, God saw His creation and it was good. Ganon din sa third day, fourth day, fifth day. Pero pagdating sa sixth day, when God created man, when God created you, the Bible says, God saw His creation and it was very good. Therefore, God created you very good. Hallelujah! Glory to God! So, mamaya,
O every time you face the mirror, sabihin mo sa sarili mo, hawakan mo yung pisngi mo, sabihin mo, God created you very good. Amen? Oh, ipagmalaki mo yan. And you must be proud of that face. Amen? Your being, spirit, soul, and body. Now, ang sabi po ng Psalms 139:13, you made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Ang Diyos pong lumikha sa atin, even from the very womb of our mother. Maski nga yung nanay, hindi niya alam kung paano po nabubuo yung bata dun sa loob ng tiyan eh. Tama? O yung mga nanay, tanungin ko kayo, meron ba kayong knowledge kung paano nabubuo yung bata dun sa loob ng tiyan? Wala. Well, merong mga pag-aaral ngayon, pero hindi pa rin po ganun ka-konkreto at ka-accurate. At yun po ay napapag-aralan lang nila, pero hindi po nila magagawa yun. Oh, I tell you, God is powerful. God is amazing God. Sabihin nga natin, God is amazing God. He's amazing. He knows you. He created you for a purpose. Okay? And ito maganda, the Lord knows you. Di ba kapag meron po tayong makikilala at akala natin ay mabait, akala natin ay sobrang bait. Dahil nga syempre, kapag hindi mo pa naman kakilala, hindi mo naman nakakasama sa bahay, hindi mo naman alam kung ano yung araw-araw niyang routine o ginagawa, hindi mo pa nakikita kung paano magalit, di ba? Kung ano ang kanyang ordinaryong pamumuhay, at ano kanyang mga lihim, no? You trust or you give respect to that person, and you love that person because you don't know yet, no? Pero yung pag-ibig mo hindi ganoon katindi. Mahal mo hanggat maganda yung nakikita mo sa kanya. So ganun po ang karamihan po sa atin. We base our love to a person depende dun sa kanyang nakikita natin na kanyang ginagawang kabutihan. Kaya nga marami pong mag-asawa sabi niya, hindi ko alam na ganyan ka, kung alam ko lang, nagsisisi ako. Noon, bulag ako. Pero ngayon, nakakita na ako. Ayan. So, before I was blind, but now I see. Sabi gano'n na iba, di ba? Kasi nga, hindi pa niya nakikita kung anong pagkakamali niya, pagkukulang niya noon. Di ba? Akala ko, ganyan pala mo, pag-aali mo, ang pangit pala. Ganyan pala ang amoy mo pag madaling araw. O di ba? So, ngayon, para bang habang nakikilala niya at nakikita niya yung negative side ng kanyang buhay, nawawala yung pagmamahal. Pero ito yung matindi sa atin ng Panginoon. He knows you very well. He knows you even the number of your hairs. He knows everything in you, even in the inside of you. And yet, He loves you so much. Sa kabila ng alam niya kung sino ka, alam niya kung anong kahinaan mo, alam niya kung ano ang mga pinagagawa mo, alam niya ang sikreto mo, alam niya kung anong ginagawa mo doon sa loob ng banyo, alam niya kung anong iniisip mo in everything, and yet the Lord loves you. Hindi na babawasan ng pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Bagkus ito po ay patindi ng patindi sa bawat araw. Brand new ang ibinibigay na pagmamahal ng Diyos sa iyo. He loves you. God knows you. Tingnan nyo ito mong sabi ni David, O Lord, you have examined my heart and know everything about me. Kaya nga po, huwag na ninyong ipabulat-bulat ang puso ninyo sa Lord, sabagat alam niya yan. Lalo-lalo na ngayon tayo nakipag-isa kay Kristo, dapat ang makita mong puso ay yung pusong binago ng Diyos. Ang dapat na makita mong puso ay yung puso na ibinigay ng Panginoon dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo at paniniwala mo na si Kristo ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo, dinala niya ang ating kasalanan, tinanggal niya. At kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun po kalayo, hindi mo na makita at mahanap ang kasalanan mo. So every time you look at yourself and your heart, you must see the very heart of Jesus in you. The pure heart, the righteous heart, the holy heart, and the pleasing heart in the sight of God. Yun ang dapat na makita natin every time we look at our heart. Because God knows you. At eto, syempre, meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga pagkakamali. Ang mga tao sa paligid natin na hindi nakakita sa perspective ng Panginoon, they look at us in our failures and they will condemn us in our failures. That is the way of men. And that is the work of the devil, to accuse the brethren, to accuse the believers.
Yan ang tinatrabaho ng diablo. Trabaho niya yun. Pero sa atin, trabaho natin ang tingnan ng sarili natin at alamin kung ano yung pagtingin sa atin ng Panginoon. You have to look at yourself the way God look at you. And because God knows you, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung gaano po katindi ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon sa simula't simula pa, okay? God demonstrate His love for you and me when we were still sinners. Now that we are in Christ, He loves us most, and every day He is pouring out His brand new love for us. Oh, glory, that is the love of God for us. He knows you. At verse 32, you know me when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I'm far away. Hindi po natin pwedeng pagtaguan ng Panginoon. God knows you. Right? And when I rest at home, you know everything I do. You know what I'm going to say even before I say it. Lord, glory to God. Ganon katindi ang Panginoon. Amen? Kaya kayo pong mga may asawa na para bang wala kayong tiwala sa mga asawa ninyo kung saan sila nagpupunta, entrust them to the Lord. The Lord knows it. Amen? Verse 11, I could ask the darkness to hide me and the light around me to become night, but even in darkness I cannot hide from you, Lord. To you, the night shines as bright as day. Amen. Darkness and light are the same to you. Amen. Sa atin, sa dilim, para makita mo yung nasa dilim, kailangan mo ng liwanag. Kailangan mo ng flashlight, kailangan mo ng ilaw. Pero sa Diyos, dilim at liwanag, parehas na maliwanag. Ganong katindi ang Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, kayo mga kabataan, ay dito tayo sa dilim, walang makakita sa atin. Who told you? May nakakita sa iyo. Amen? Meron ang kanta ng mga bata, no? Yung mag-ingat ka kung ano ang iyong ginagawa sapagkat merong mata na nakakita sa iyo. Di ba? Tapos meron yung naririnig kong kanta before, the Lord is watching us. No? Kaya lang, before, ginagamit yan para panakot. Nakakita sa iyo ang Diyos. So, ibig sabihin, parang, galit sa iyo ang Diyos. Nakikita niya yung mali mong ginagawa. Paluin ka ng Panginoon. Ihampas ka niya sa pader. So, parang ganun yung mga thinking natin nun. But praise God, ang sarap na mabuksan sa mensahe ng biyaya. Sapagkat ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Kahit sa dilim, nakikita ka niya. Ibig sabihin, iingatan ka niya. At kung meron ka mang pagkakamali, at meron kang namang ginagawang mali, the more that the Lord will embrace you because God wants you to be, ushered into His presence. And the presence of the Lord will strengthen you and give you that strength to overcome sin. And to say no to ungodliness. Hello? The presence of God. It is the presence of God, the love of God, the grace of God, the favor of God that empowers a person to say no to ungodliness. Oops! I can feel the presence of God. Amen? Praise the Lord. Verse 16, you saw me before I was born. Tingnan nyo before I was born. Ibig sabihin, hindi pa nagkikita mga magulang mo. Hindi pa nga naipapanganak magulang mo eh. You saw me before. Sabi po ni David. Kita nyo? Ganun katindi. Kaya yun ang ipinanganak po yung bawat isa sa inyo dito. Hindi po kayo aksidente. Kahit na isang gabi lang nagkita mga magulang ninyo, it's not an accident. God knows it and God saw you. Every day of my life was recorded in your book. Ito po ang ginagawa ng iba, no? Panakot. Naka-record lahat ng ginagawa mo. Ibig sabihin, naka-record lahat na yan para ipakita sa iyo kahit ito ginawa mo, the Lord loves you. Well, hindi po natin pinopromote ang kasalanan. Hindi po natin pinopromote ang maling gawain dito. Lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo, recorded yan. At lahat ng kasalanan mo, sabi ng Bible, hindi ko na sila aalalahanin pa. Ibig sabihin, deleted siya. Amen? Deleted. Every moment was laid out before a single day had passed. You know what? God has a purpose for you. Sabi mo nga sa sarili mo, God has a purpose for me.
There is a purpose of God. And you know what's the purpose of the Lord? Proverbs 16:4, the Lord has made everything for its own purpose. Ang Diyos po'y gumawa. Hindi po pwedeng ang Diyos ay lumikha ng walang layunin. There is a reason. So God has a purpose, okay, sa lahat ng bagay na kanyang ginawa. And one of God's purposes for you and me is to have relationship with Jesus Christ. Actually, yan pang layunin ng Panginoon, na ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya yung mga wala pang karelasyon dito, you must have and be in relationship. Sinong karelasyon mo? Si Jesus. Kaya dapat baguhin yung status nyo ngayon, yung mga nawawalan na ng pag-asa, ilagay nyo na po sa inyo pong status ngayon, in relationship. Yan. Sino po ang karelasyon nyo ngayon? Si Lord Jesus. Because you must be in relationship with Jesus Christ. That is the purpose of God. Lahat ng tao, mayaman o mahirap, nakapag-aral o hindi, maitim, maputi, matangkad o mababa, pandak, kulot o unat, lahat ng uri ng tao sa mundo ay nais ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay magkaroon ng relasyon kay Kristo, sapagkat si Kristo ang siyang tunay na daan ng maganda, ganap, at kasiyasiyang buhay. A life without Christ is a mess. A life without Christ has no direction. A life without Christ is living in darkness. Why? Because Christ is light. A life without Christ is a life full of sadness, loneliness. A life without Christ is a life of emptiness. Kapag empty ang puso ng isang tao, is always looking for something. He want more. Sabi niya sa isipan niya, sana kung siguro kapag nagka-girlfriend ako, nagka-boyfriend ako, masaya na ako. Nung nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, hindi pa rin siya masaya. Siguro kung magkaroon ako ng bagong sasakyan, maging masaya na ako. Nung nagkaroon ng bagong sasakyan, hindi pa rin siya masaya. Siguro pag nagkaroon ako ng magandang bahay, sariling bahay, siguro maging masaya na ako. Nagkaroon ng sariling bahay, hindi pa rin masaya. Siguro pag pumunta ako sa abroad at nakapagtrabaho ako doon, magiging masaya ng buhay ko. Nakapunta ng abroad, nagkatrabaho, hindi pa rin masaya, puro reklamo pa rin. Ang dami raw pinag-uutos sa kanya. Pagod na raw siya. Ang sabi ng William, siguro pag makapagpatayo ako ng negosyo ko at magkaroon ako ng ganitong kita, siguro maging masaya na ako. Nung nagkaroon siya ng negosyo at ganong kita, hindi pa rin siya masaya. Kapatid, kahit anong meron ka sa mundong ito, kung wala si Kristo na tunay na nagbibigay ng kapwa, ng kagalakan at kasayahan at kaganapan, kakumpletuhan sa buhay ng isang tao, a life of a person can never be complete without Christ in his life. Praise God. At tayo naman na naghahanap pa ng iba, kung si Kristo yung nasa iyo na, you must see that Christ Jesus is the completeness of your life. He is now enough. Actually, He's not just enough, He is more than enough. At kapag nakita mo na si Kristo ang kakumpletohan ng buhay mo at nagkaroon ka ng kagalakan, I tell you, all these things will be added unto you, the Bible says. You must believe the Word of God. Don't believe your situation. Don't believe what people are saying. Believe the Word of God. That if you're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness, seeking the King and the kingdom, His dominion over you, that the kingdom of God be in you, the King reside in you, and knowing His righteousness, that is your qualification to receive all God's blessing. Then, if you know that all these things, lahat ng bagay na pinagkakaabalahan at pinagsusumikapan na magkaroon ng lahat ng mga hindi nagtitiwala sa Diyos, ang sabi ng Biblia, idadagdag sa iyo. You need to believe that. And you have to praise God for that. Hallelujah. So, yan po ang layunin ng Diyos. Ang lahat ng tao ay magkaroon ng ugnayan kay Kristo, relasyon kay Kristo. And once again, I would like to congratulate every one of you because you now have relationship with Christ. Therefore, rejoice all the days of your life. At hindi ka lamang magre-rejoice sa buhay mo, kundi ikaw ay magpapahayag at ipapatotoo sa buong mundo na natagpuan ko na ang layunin, ang purpose ng buhay ko. Hindi yung purpose ko, kundi yung purpose ng Diyos para sa akin. Hallelujah. And therefore I rejoice. I am rejoicing. Glory to God. Ang sabi ni Agustin,
You, God, have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you. Ginawa tayo ng Diyos para sa kanyang sarili. Nilikha tayo ng Diyos para mabuhay sa kanyang pag-ibig. Ngayon, hanggat hindi natin natatagpuan yung layunin ng Diyos, yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay, at yung magbibigay natin ng fuel kung paano maging masaya ang buhay ng isang tao, ang buhay natin ay pagod na pagod. Our life is restless. Our hearts are restless hanggat hindi natin natatagpuan ang kapahingahan sa Panginoon at ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Not until we anchor ourselves in the purpose of God, in the calling of God in our lives, then our lives and our hearts are restless. Alam niyo ba na a lot of people having a lot of money are so much tired and almost give up in this life? Why? They can see their money, they can see their possession, they can see their properties, and yet they are not happy. But praise the Lord, tayong mga Kristiyano, pinagyaman na, pinagyayaman pa, at patuloy pa na ini-increase ng Diyos ang pagpapala, at nasa ating pa si Kristo, masayang masaya tayo. Oh God, thank you so much, Lord. The most happiest people in the world are those people who has Christ and receiving the ever-increasing grace of the Lord in their lives every day. Amen? Oh, glory. A relationship with God is the only thing that will quench our soul's longing. Maraming tao, they're actually looking for a relationship because they believe that when they are in relationship, their life will become happy. Kasi nga po, tayo po'y nilikha na magmahal at mahalin. Kaya po tayo'y naghahanap ng mamahalin. Ang dami niyong nahanap na mamahalin. Ang problema, hindi kayo minamahal. So, desperado ang buhay. So, ang problema natin ay ganito. We are looking for something to love. But the problem is they don't love us. Ito matindi. They love money. And yet the money don't love them. Diba? Kaya sabi ni Lord, don't love money. Kasi if you love money and yet the money cannot love you, desperado ka. God created us to seek and to live in love. And you know, kaninong pag-ibig ang talagang layunin ng pagkalikha ng Diyos sa atin kung paano tayo nabubuhay? It is the love of God first and foremost. The love of God. At ito po ang good news. Every day of our lives, ang ibinubuhos ni Lord na pag-ibig ay brand new love para sa iyo. Maraming naghahanap ng relasyon, pero hindi pa rin niya nahanap yung tamang relasyon. Sabi niya, nung una, nagkamali ako. Akala ko siya na. Hindi pala. Naghanap ng iba. Eto na. Ilang buwan lang, nasaktan ulit. Naku, lalong matindi are. Hindi siya. Naghanap na naman. So, kahit napapalit-palit ka, kapatid, if you're looking a relationship that will, make your life complete, hindi mo mahanap sa tao yan. Nasa Diyos yan. Amen? At kapag nakita mo sa Diyos, then, ibibigay ni Lord yung kakumpletohan. Darating siya para sa iyo. At kahit sabihin mong mali yung ginagawa niya, kapag una nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, makikita mo na siya at kumbinsido ka na siya yung binigay ng Diyos na partner mo sa buhay. At dun pala magiging ganap ka. Jesus Christ said, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Kapag na kay Kristo ka, hindi ka na maghahanap pa ng iba. Kapag na kay Kristo ka, hindi ka na mauuhaw pa ng pagmamahal ng iba. Sapagkat ganap na ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Although sinasabi po dito na thirsty is the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes, it will satisfy us. Alam niyo, ang ganda po ng ministry ng Banal na Espiritu. Kapag ka ipinaunawa at naunawaan mo
ang ministeryo ng banal na Espiritu, the Holy Spirit, will give you understanding that when He comes on you, loves you, and poured out the love of the Lord on you, makikita mo that all things in this world has no value in comparison to those things that God prepared for you. Why? Lahat ng bagay dito ay temporal. Pero lahat ng bagay na inihanda ni Lord para sa iyo ay eternal. Glory to God. So, relationship with God is the only thing that will quench our soul's longing. Until we come to know God, we are hungry and thirsty in life. Hanggang di mo nasusumbungan ng Lord. We try to eat and drink all kinds of things to satisfy our hunger and thirst, but yet they remain. Nandoon pa rin yung paghahanap natin ng iba hanggat hindi ka nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Usually, when we keep God out, no? If you're gonna try to put God out of your life, no? We try to find fulfillment in something other than God. Actually, naranasan ko minsan ng I'm trying to find out fulfillment from the things of this world aside from the Lord. At alam niyo po, ang aking pong nasumpungan, I found nothing. Wala. Kundi kalungkutan. At yan din ang sinasabi ni Solomon. Anong sabi ni Solomon? Hinanap kong kaligayahan sa babae, hinanap kong kaligayahan sa ginto, sa anuman, sa lahat, sa mga palasyo, sa kagandahan, sa karangyaan, sa katangyagan, lahat hinanap ni Solomon. But you know what? Hindi nagkaroon ng fulfillment ang kanyang puso, kaya sabi niya, walang kabuluhan. Wala. Ang lahat ng bagay sa mundo. Grabe, no? Samantalang yan ang pinagkakabalahan ng mga tao sa mundo, yung meron kay Solomon. Anong sabi niya ang kanyang conclusion? Hanapin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bakit sa panahon ng kabataan, hindi niya sinabi na kapag bago ka mamatay, kapag naghihingalo ka na at matanda ka na, hanapin mo ang Diyos? Bakit sabi niya sa panahon ng iyong kabataan? Para nang sa ganon, ma-enjoy mo ang buhay dito sa lupa. Kasi kung sa kabataan mo pa lang inakilala mo ang Panginoon, you can enjoy heaven here on earth. Kasi kung saka mo lang makikilala kapag naghihingalo ka na, buong buhay mo na nandito ka, desperado. Maraming maranakit sa iyo. Kaya, during your youth days, know the Lord. Know God's purpose in your life. Pero yung po mga nakikinig sa atin na may edad na at dito pa lang yung nakilala ang Panginoon, mag-rejoice pa rin kayo at least. Kung meron pang nalalabing mga ilang buwan o ilang taon ng buhay natin, at least meron pang panahon para tayo mag-rejoice sa ating buhay. Amen? At sa mga nalalabi pong mga panahon natin, we will give all our time to praise the Lord, to preach the good news, sapagkat ang pagpapahayag ng mabuting balita, pagbabahagi ng mabuting balita ang tinanggap natin na relasyon sa Panginoong Jesucristo, ang pagbabahagi nito ay may dalang kagalakan at kalakasan sa puso natin. Alam niyo ba na hindi lamang ang mga anghel sa langit ang nagkakaroon ng kagalakan kapag mayroong isang tao na kumilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoong Jesucristo? Hindi lang mga angels. Lahat ng mga taong nagpapahayag na meron silang nakikita na babago na buhay, kapag sila'y nakipag-isa kay Kristo, sila din naman ay nagagalak. Kaya tuwang-tuwa tayo kapag meron tayong nakikita na mga bago na naaakay ng mga kapatid natin sa kanilang kasipagan na pagpapahayag ng mabuting balita sa bawat pagtitipon natin. We are rejoicing. At alam nyo ba na kapag every Sunday meron tayong nakikita, di ba? Lalo tayong na-flame, lalo tayong napapaapoy, na-encourage na sana maging Sunday uli sapagkat we are expecting that there are new souls coming in to praise God. At ang mga tao na may nakakita na lagi pong mayroong bago, na-energize. Nagkakaroon po sila ng excitement.
na lalo po silang napapaapoy na ibahagi ang mabuting balita. Pero kapag wala kang nakikita, yung tayo-tayo na lang, yung bang tayo na lang, ikaw uli, parang ayaw mo na eh. Kasi, ikaw na naman, nung linggo, ayan, lahat na lang, na-memorize mo lang lahat, maski yung damit niya, alam mo na kung pang ilang damit mo yan, lahat. Kung mag-alam mo na lahat, kasi kayo na lang palagi eh. Di ba? Pero kapag marami kayo, laging may bago, I tell you, there is joy. When we keep God out, we try to find fulfillment in something other than God, but we can never get enough of that thing. We keep eating or drinking more and more, erroneously thinking that more is the answer to the problem, yet we are never ultimately satisfied. We can never be satisfied. Walang satisfaction ng isang taong wala kay Kristo. But a person who is in Christ, his life is satisfied. He has contentment. He feels fulfilled. Lahat. I'm fulfilled. I'm not longing for any other else. What I'm longing for every day is that to train the young people, the next generation, to be a leaders of tomorrow, and to see everyone ushering people into the kingdom of God. And every believer sharing the gospel of Jesus Christ na hindi nila ikakahiya. Ba't may kakaya ang mabuting balita? Na magiging daan para sila magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kapag mabuting balita ang dala mo, huwag mong ikahiyang ibalita. Kapag marites yan, tahiin mo yung labi mo. Yung pinapakailan mo buhay na may buhay. Tara, pag-pray natin siya, kasi kita natin talaga naghihirap, buntis na naman, talaga pray tayo. Hindi po prayer meeting yun. Marites po yun. Alam mo yun na maraming mga nagmamarites sa loob ng church na ipag-pray daw si ganito kasi parang meron na naman siyang iba. Pwede ipag-pray natin. Ano ka? Pumapasok ang demonyo eh. Church, what are we to focus on is to share the gospel to them. Oh, glory to the name of Jesus. Our greatest desire is to know God, to have a relationship with God. Actually, that is the desire of our heart. Yan yung longing ng bawat tao. Ako'y naniniwala, that is the longing of every man's heart all over the world. They know that there is God. The Bible says in Romans chapter 1, verse 18 pababa, every people in the world know that there is God. Yung iba tumatanggi lang, but in their heart they know there is God. Ang Diyos pong naglagay yan eh. Ang problema, hinahanap nila at nilalagyan nila ng iba yung bahagi ng Diyos sa puso nila. Kaya hindi sila satisfied. Still, they're looking for something. Praise God, the greatest desire of that person actually is to satisfy himself, and they know that there's God. The problem is the devil deceived them. At tayo man ay na-deceive nung mga panahong yon. And you know why the greatest desire of man is to know God, have a relationship with God? Because that's how we've been designed. Lahat ng tao. Kay pagano yan, kay Shintoism, Buddhism, Israelism, diba? Mareticism, Solsolism, lahat ng mga tao, they know in their heart that there is God. That's how God designed the person. The problem is, many people are deceived. They don't know the truth. Kaya ang ating pong trabaho ay ibahagi si Kristo na siyang kaganapan na walang hanggan sa kanilang buhay. So you must know God's purpose in your life, my friend. Without discovering your purpose and knowing your purpose, you are wasted. Again, you are wasted. The greatest tragedy in life is not an accident and you die. The greatest tragedy in life is not you die poor. The greatest tragedy in life is not that you died in a plane crash. The greatest tragedy in life is a person died without Christ in their life.
a person died without receiving Jesus Christ as Lord and Savior in their life. That is the greatest tragedy. If you don't and not discover the purpose of God in your life, that is the greatest tragedy. You die without life. Because Jesus Christ says, I am the life. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, the greatest tragedy in life of a person is he died without knowing the way going to the Father. You died without knowing, understanding, and receiving the truth. And the greatest tragedy in life of a person is he died without life, without Jesus. Bakit ang isang tao wala bang buhay kapag wala siya kay Kristo? Wala. Bakit? Ang sabi ni Kristo, I am the life. So without Christ in the life of a person, ibig sabihin, you have no life. Yung buhay mo na yan, pansamantala. At yung buhay na yan, nahiwalay sa Diyos, ang tawag po ng Bible in Ephesians chapter 2 ay dead. Separated. Dead means separated. So you are separated from God. And a lot of people are separated from the Lord. Di ba ang sakit ng ma-separate? Right? Ang pinakamasakit sa lahat if you are separated from God. And if a person die without knowing life, without knowing your purpose, bakit ka nag-exist sa mundong ito? Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Kaya mga kapatid, you must know your purpose. And now that you know your purpose, you must share Jesus to everyone, especially to your loved ones, so that they know the purpose in their life. Sabagat ang pinakalayunin ng Diyos sa buhay ng isang tao ay magkaroon siya ng relasyon sa Diyos.